Ng mahigpit na pagtutol laban sa kontrobersyal na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Si MJ Mondihar magbabalita live mula dyan sa Davao City. MJ, mayong gabi. Ito po mga Davaoeños, nagrally, nagprotesta, nag-alsa laban sa Tamba Initiative. Diretsuhin na po natin yung People's Initiative ay hindi talaga people's politiko. In short, targetin na natin. Tamba Initiative yan. Sigurado yan, Tamba Initiative. Pinsan na niya mismo nagsabi. O kaya pumapalag ang Davaoeños. Jade, bayong gabi, gikan diri sa Dakbayan sa Davao. Ayon sa ating mga nakausap kanina, ang nangyaring event ay ang totoong People's Initiative dahil lahat ng mga dumalo ay mga totoong volunteer. Yun ang People's Initiative. Volunteer. Anong ibig sabihin? Walang bayad. Volunteer. Walang bayad. Volunteer. Walang bayad. Yun ang People's Initiative. Pangalawa, galing sa tao. At higit sa lahat, ang People's Initiative. Ito, alam to ng mga Iskonians. Ano? Organic. Pag organic, galing sa puso, kusa. Kusang parang pag-ibig. Ang pag-ibig, kusa. Meron ka bang pag-ibig na binili mo? Kusa ba yun? Hindi, pokpok yun. Hindi. Seriously. Ang pag-ibig, organic, parang ito. Ang pag-ibig ng mga DDS kay Tatay Digong, organic. Totoo, hindi kailangan ng kapalit. Sa katunayan, sila pa ang gumagastos, sila pa ang nagtataya ng buhay para sumuporta sa Duterte. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa isang kalye na ito sa Kalinan, Davao City. Sasakay dito ang mga Davaoeño na sasama sa pagkilos para maipaabot ang kanilang mensahe sa mga nakaupo sa kapangyarihan na sila mga taga-Davao ay Davaoeños are not for sale. How I wish kaya nyo to. Eto, hamon ko sa inyo, mayor, vice mayor, congressman, lalo na kung congressman, saludo ko sa iyo kung kaya nyong gawin sa bayan nyo yan. I dare you. Kaya believe ako sa Duterte. Kaya nilang gawin eh. Kung congressman ka, puntahan mo yung distrito mo. Kung matapang ka, kung hindi ka mukhang pera, gawin mo ito. Kunwari, ang distrito mo, Antipolo. Antipolonians are not for sale. Ganon. Di ba? Bakit? Baka mamaya, hindi ko inaano ha. Hindi tayo nagbibintang, baka lang naman. Nag-aantay. Nag-aantay ng alin? Ambon. Pag hindi na ambunan, saka magre-react. Gawin nyo na ngayon. Tirahin nyo to. Kayo, puro kayo politiko. Anong tawag? Alam mo yung gawain yan? Nag-aantay. Nag-aantay sa congressman. Nag-aantay ng bossing nila. Anong tawag doon? Trapo. Yan ang traditional system. Sabi ko nga dito sa lugar namin, sa Laguna, halimbawa, ba't walang gumagawa niyan? Bakit? Baka nag-aantayan yung mga mayor, vice mayor, councilor, barangay captain. Kung ano sasabihin ng kanilang congressman. Kung sila ba ay mapapabuti o mapapasa. Wala nang antay-antay. Pag nag-antay-antay ka pa, yung ginagawa mo, trapo system. Kung ayaw mo ng vote buying, gawin mo na yan. Pag nag-antay ka, ala ka. hindi na bibili ng pera. Namong Davao, not for sale din na siya. Alam mga Davaoeños, not for sale. Isang karavan ang ginawa ng mga volunteer mula Kalinan papuntang Rizal Park sa downtown ng Davao. Next week, sasakay na ako dyan sa bus na yan. Hindi. Malayo, Davao. Ang kanilang mga sasakyan, mga naglalakihang bus at mga motorsiklo, lahat nagkakaisa para tutulan ang tinatawag nilang pailalim na People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Kinundin na nila ang pag-aalok ng pera o ayuda kapalit ng perma para sa tsa-tsa. Kaya pagdating sa Rizal Park, ito na ang naging eksena. Ano sabi? Davaoeños, not for sale. Oh, come on. Repeat after me. Davaoeños, not for sale. Uy, Davaoeños, not for sale. Uy, naku. Antipolo, Cubao, Makati, Manila, Pasig, Rojas. Ano pa ba? Ano kayo? Ano masasabi nyo dito?
Ha? Hmm. Ayon sa mga nagkakaisang kapitan ng Kalinan District, kusang sumama ang mga tao sa pagtitipon. So mao na sir nga nibarog mi mga taga Kalinan District na mauni ang tinuod nga People's Initiative na nilihok mi og Pero alam nyo, ito maganda to. But seriously, hindi ko alam kung anong naisip nitong si Nograles. Okay? Ako pinaparot ko lang yung sinabi ni Pulong. 'Di ba sabi niya, eto si Nograles siyang nangunguna ng pirmahan dito sa Davao. Kung totoo 'yun, Nograles para kang di nag-iisip. Davao yan eh. Alam mo ang Davao, nakabantay dyan ng Duterte. Diyan mo pa gagawin 'yon. Ano ka ba naman sangkatutak kang 1,000 isang pambihira naman Sa Davao ka pa nagkalat. Magkalat ka na ng tae sa ibang lugar. Pasensya na po. Huwag na sa Davao. Ibain. Davao yan eh. Ang dami namang kurap na lugar eh. Teka muna. Nagtatanong lang kasi sabi ni Aimee, ang 20,000 daw pwedeng gawing 2 million. Inaantay mo ba yon? Baka inaantay mo yun. Kaya kahit na alam mong risky magpapirma sa Davao, ginawa mo yun. Nagtatanong lang naman Ako hindi ako naniniwala na inaantay mo yung 2 million. Kaliit nun para sa'yo. Pero masisisi ba natin yung mga taong bayan kung yun ang iniisip? Of all places, sa Davao ka pa nagpapirma. Naantay mo yun? Hindi. Ako hindi naniniwala. Pero iyan ang iisipin ng tao. Pati 2 million pinatulan mo, pambira. Nograles, ano ba naman yan? Yun ang iniisip nila. Ako hindi. Kukontrahin ko yun. Hindi mo gawain yung Nograles. Sabihin mo rin dyan. Tigilan na nila yung pirma-pirma dyan sa Davao, pinagi sa mga... Sabi ni Gemma Pasyente, dapat sa Cavite siya nagkalat. Ano bang kalat sa Cavite? Ako nagtatanong lang kasi si Gemma Pasyente. Pakilagay ang sagot sa mga Caviteños dito. Ano ang nagkakalat? Ano ang kalat? Ano ang nagkakalat sa Davao? Ay, sa Cavite. Sinabi ni Gemma Pasyente sa Cavite. Bakit? Ano bang meron sa Cavite? Sige, ilagay nyo. Kung ano meron sa Davao, ilagay nyo. At ano meron sa Cavite. Let's compare notes. Makita natin kung ano yung galing ng liderato. Di ba? Diretso. Mugbong mga tao, mga yanong lumulupyo. Pati mga IP community sa Davao City sumama rin para igiit ang kanilang pagtutol sa ginagawa ng ilang mga politiko. Voluntary sila nagpunta dito sapagkat alam nila ang Davaoeños. Iba ang Davaoeños kahit nakatira kami sa Book ID, ang Kalinan District, more na siya sa Book ID. Kasabot mo kung sa Book ID, taga-Bukid. Pero bisan taga-Bukid, ang Kalinan District, nagkahiusa mi na nagpamatod, bisan sa Bukid mi, dili may mga naong o kwarta. Tiniyak naman ang mga... Pasensya na po, hindi ko maintindihan yung iba. Basta importante dyan, ayaw nila yung pera sa pirma. Wag. Pag ikaw, sinusuportahan mo yung pera sa pirma, ay wala kang klase. Vote buying yan. Illegal po ang vote buying. Tatandaan nyo. Sana may mahuli. Hindi lang yung bumibili ng boto, pati yung nagbebenta ng boto. Mahiya kayo sa taong bayan. Tapos mamaya kayo nangunguna sa kalsada, nagrereklamo bakit mataas ang presyo ng bigas. Pansin nyo, totoo naman, hindi ako nagbibiro. Sino yung magreklamador ngayon? Sila yung naglagay dun eh. Reklamo, sila baka mamaya. Kapitan sa Kalinan na hindi sila tatanggap ng pera kapalit ng check. Sabi ni Jinx, di daw sila mukhang pera. Yes, hindi. Para gawin mo yan, di ka talaga. Kasi kung tatanggap ka ng pera, walang ganyan. Bilib talaga ako sa Davao. Alam nyo, pag ang leader strong, yung followers, they look up to their leader. Yan ang isang senyales na ang leader ay strong. Nakatingin sila sa leader. Pag ang leader ay weak, kanya-kanya po. Kanya-kanya pong diskarte. Bakit? Kasi ang tingin nila sa leader nila is just a title.
Pagtingin ng nasa ilalim mo, yung leadership mo is just a title. Yung nasa ilalim, magkakanya-kanya. Pero, pag ang leader nyo, kaya siya leader, dahil meron siyang political will, may title siya o wala, yung mga nasa ilalim nakatingin sa kanya for guidance, for lead. Naintindihan po? Kaya wala po sa title ang leadership. Posible ang leadership may kurakot. Yun ang pinagkaiba. Pero ang totoong leader, hindi kailangan ng title. You will see their people looking up to him for lead. Pag nagkanya-kanya ilalim, asahan mo, there is a vacuum of leadership. The leader is weak. He cannot lead. Kaya nagkakanya-kanyang ilalim. Umaasa din sila na magsisilbing halimbawa sa iba nating kababayan ang kanilang ginawa na pagtayo sa katotohanan na huwag mapadala sa mga paayuda kahit ang kapalit ng perma ay cash assistance mula sa AIX, tupad at iba pang dole-out program ng pamahalaan. Isagpa na ko sila ng AX. Bila, 3,000 AX. Tagpaon ko sila 10,000. Ibasura ang cha-cha. Hoy, ang galing. Naalala ko yung college days ko, nanonood akong basketball lang, college basketball. Ibasura ang cha-cha. Ay, nako. May ganun. Partner Jade, mahigit sa 2,000 katao ang sumama kanina sa activity at sabi dito ni Jebonam, SK, mahirap kami, hindi kami tulad ni Nograles at Tamaluslos, mukhang pera yan. At sabi nila, Coach Oli, sila nagsasabi niyan, can we blame them? Hindi. Paano nagpapapirma kayo? Mapangit yun, nagpapaano kayo dyan. Kaya, tama yung sinabi kanina dito, huwag kayong tatanggap na kahit ano. Kahit galing yan sa DSWD, o kahit ba sabihin natin galing yan sa DOJ, DILG, kahit saan. Kahit anong programa ng gobyerno, huwag kayong tatanggap para kayo ay pumirma. Kasi ang pirma ay dapat kusang loob. Walang kapalit. Di ba? Anong pinagkaiba? Sorry po, hindi ko po binabash yung mga kababaihan. Para lang mapakita ko sa inyo yung difference. Anong pinagkaiba ng prosti sa nagmamahal? Yung nagmamahal, binibigay ng libre. Yung prosti may kapalit. Tama po ba? Ganyan din dyan. Pag gusto mo talaga sa cha-cha, pumirma ka, walang kapalit. Walang kapalit. Di ba? So, kahit saan pa yung galing, kahit sa ahensya mismo ng gobyerno, huwag kayong tatanggap. Or, better yet, huwag kayong pipirma. Ang sabi ng mga organizer, umasa sila na sana raw ay pamarisan at maging halimbawa sa ibang mga kababayan natin ang kanilang ginawang effort at tumindig rin at magsalita kung may mga nakita o punahin yung mga irregularidad sa pamamahala. Iba ang ambience kanina na activity dahil pangiti-ngiti ang mga dumalo sa pagtitipon at ang labas nagpalabas lamang sila ng sama ng loob hinggil dito sa People's Initiative. Sa isang pahayag naman ngayong hapon ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na tuloy-tuloy nga itong People's Initiative dito sa Davao City. Pero mulat na raw ang mga taga-syudad hinggil sa mga galawan mula sa national government. Sa nagdaang eleksyon, mahigit aabot sa 1 milyon katao ang botante dito sa Davao City. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, balik sa iyo, Jade. MJ, aasahan ba natin na masusundan pa itong ganitong mga rally upang ipanawagan ang kanilang pagtutol laban nga dito sa People's Initiative? Alam mo, sana masundan yan. Keep the ball rolling, ika nga, no? Kailangan magbabantay tayo dyan. Kaya nga ako po, hindi ako naliligaw ng issue. The main issue here, ilulusot nila yan. Bakit? Hindi nila bibitawan na ang pwesto.
Yaan ang end goal. Pero yung means nila is palitan ang form of government natin. Gawing parliamentary. Yun ang pamamaraan nila, but the end goal is hindi na nila bibitawan yung pwesto. Naiintindihan? Kaya ito, kung merong pinaka-importante sa atin, yes, ibalita natin yung hindi mo pera yan, ibalita natin yung sa WPS, walang problema, lahat yan importante. Pero sa tingin ko, ang pinaka-importante rito, ito. Kaya wag niyong tigilan yung rally. Dapat may kasunod. Ipakita ninyo. Kasi nga, uulitin ko, sinabi ko na po ito dati. Yung mga politiko, nakikinig yan. Kala nyo lang hindi. Ang nakikita ko pong style dyan, eto. Babanatan nila yan, pag nag-aklas ang tao, pupull out nila. Tapos papahiro sila. Ihininto namin ang People's Initiative. Pero pagka hindi kayo nag-aklas at hindi kayo kumontra, tuloy-tuloy yan. Magugulat kayo, iba na ang form of government natin, magugulat kayo, hindi na sila bababa sa pwesto. Sila na ang magiging leader dyan. Nauunawaan po. Ganyan po ang gagawin nilang style. Kaya mas maganda na magpahiro sila na pinull out nila yung People's Initiative, pero kesa naman matuloy. Kaya dapat ituloy natin yung reklamo para we will not give them any choice but to pull out the chacha. Again, I'm not in this favor of chacha. Kaya lang yung timing po, hindi ko type. Especially na nakaupo dyan sila tamba. Kaya nga tama yung call eh. Before this, hindi po tayo nagmamalaki Before this rally ng mga Davaoenos, kinokontra na po natin yan. And good thing, diyan din patungo ang direksyon ng Duterte. In short, ayaw nila. Not because ayaw nila ang chacha. Pero yung mamamalakad, magli-lead nitong chacha na to ay hindi maganda. Which is Congress, the Kamara, na pag-aari ay pamumuno ni Tambaluslos. Kaya ako masaya dahil salamat. Ganyan din ang stand ni Sara. Kasi minsan iba ang stand ni Sara, no? But good thing yan ang stand ni Sara, yan na rin ang stand ni Pulong. Makinig na po tayo. DDS, let's listen to them. Let's listen to the Dutertes. Huwag na natin munang ituloy yan. Kasi yung mga kaalyado ni PRRD, naniniwala pa rin sa chacha. Yes, mabuti nga. Pero maril talaga ang timing Maiisahan tayo dyan. Wala tayong numero. Meron ba tayong magagawa kung masingitan yan? Kaya sana, i-lead muna natin. Wag na muna tong chacha. Until such time, we have the numbers, hindi tayo malulusutan ng political extension. Yun ang pinakamatindi dyan Yung hindi na sila bababa. Naku, napanood ko na yan. 20 years. 20 years silang nakaupo. Gusto nyo maulit-ulit? Gising. Gising. Alam mo, yung mga nabudol, nakatingin po yan sa leading ng DDS. Galit man sila sa DDS or hindi sila galit, nakatingin yan sa DDS. Kasi alam nila, ang DDS ang talagang sa ngayon ay may kapangyarihan kumontra. Pula, dilaw, hindi yan, hindi ko kontra yung mga yan. Ang talagang lehitimong kukontra ngayon na oposisyon, mga DDS. So it's about time. Tama yan, DDS, ipakita natin ang puwersa natin. Pwede ba maka-request fist bump naman dyan, fist bump sa mga tunay na DDS Ipakita natin, ito araw-arawin na natin yung puwersa.